Maraming mga netizens ang nag-react sa post ni Manny Lolit Solis tungkol sa pag-absuelto ng Sandigang Bayan kay Senator Bong Revilla sa 16 counts ng graft na isinampa laban dito, kaugnay sa pork barrel scam at dahil kulang daw ang ebidensya, na-acquit na ang senador. Narito ang pahayag ni Manny Lolit. Kahit ano pa ang sabihin ng mga one-sided bias sa tao, sa mata ng batas, acquitted na si Bong Revilla sa Albe. Kahit pa nga nakakalungkot na meron mga judgmental at righteous na parabang hindi nagkasala o nagkamali, mataas na hukuman na ang nagsabi na walang sala si Bong Revilla. Hanga nga ako na hindi siya nagtanim ng galit sa mga tao na naging dahilan ng halos mahigit na 4 na taon niya sa krame. Sa mga tao na hindi muna tinignan mabuti ang mga ebidensya at naghusga agad, na hanggang ngayon dala ni Bong ang stigma dahil doon. Panahon iyon na sobrang politika at sinamantala ng ilang tao para masira ang ilang akala nila ay magiging kalaban nila at isa si Bong Revilla sa biktima nito. Marahil nga isa rin iyon sa mga pagsubok sa buhay na ibinigay ni God para maging mas maingat pa si Bong sa mga kilos at ginagawa niya. Ilang taong nagdusa, nag-reflect at saka ibinigay ang liwanag. Isang pagsubok sa katatagan ng loob ni Bong sa gitna ng problema. At doon ko nakita ang tunay na ugali niya. Iyong pagiging mapagpatawad, hindi nagtatanim ng galit, iyong kababaan ng loob. Sabihin na nila ang gusto nilang ibintang kahit pa nga iyon, iba sobra na ang pagiging bias at hindi matanggap na walang kasalanan si Bong Revilla pero isang bagay ang lagi ng paniniwalaan niya. Merong justice, matagal man dumating, darating pa rin para husgahan ang dumi na inilagay sa iyo ng iba. Patibay ang pananalig ng mga nagtiwala na ibigay uli sa kanya ang pwesto sa Senado. Patunay ang mga tao na gusto pa rin siyang makita sa TV. Kung meron ng patuloy na may galit sa kanya, mas malamang pa rin yung pagmamahal, nagtitiwala. God is good, always good. Napatunayan kay Bong Revilla, salute. Dagdag pa ni Manny Lolit Solis, ewan ko kung bakit meron na nga tayong hukuman pero meron pa rin mga tao na hindi naniniwala sa ibinigay na sentensya nito. Kung ano ang judgment ng hukuman, kung ano ang desisyon nila, dapat iginagalang natin. Batas iyan, may mga judge, abogado. Tumatakbo tayo sa korte para sa hustisya. Kaya kung ano ang sabihin nila, tanggapin natin ng buong puso. Nakapagtataka na desisyon ito ng korte pero marami pa rin ang umaangal at nagsasabing mali. Sinabi ng korte, walang kasalanan si Bong Revilla, bakit hindi matanggap ng iba? Nagtiis si Bong ng mahigit 4 na taon sa krame. Pwede siyang bumwelta at balikan ang mga tao nakagawa sa kanya ng kasalanan pero hindi niya gagawin dahil napatawad na niya. Natanggap niyang kasama ito sa risk ng trabaho niya bilang politiko. Dahil nagawa niya patawarin ang mga nakagawa ng kasalanan sa kanya, sana naman bukas na rin ang isip ng mga tao na inaakala na may nagawa siyang mali. Sana matanggap din nila na biktima siya at tignan siya ng naayon sa desisyong ibinigay ng hukuman. Let us be fair, meron tayong hukuman, Hall of Justice, dapat buo ang tiwala natin dito. Dapat pa nga na maawa tayo sa mga nagiging biktima ng maling paghuhusga, maling bintang. Kundi lang sa dami ng nagmamahal kay Bong Revilla, maaaring sinira na siya ng pangyayaring ito, maaaring sumuko na siya. Pero dahil sa pagmamahal sa kanya ng marami, naging matatag ang loob niya, hinintay niya ang magiging desisyon ng batas, naging positive siya sa lalabas ang totoo. At heto nga ang nangyari, lahat ng akusasyon sa kanya, lahat ng bintang, hindi totoo at hindi napatunayan. Matagal ang proseso pero naging fair pa rin at nakuha ang justice na hinihintay niya ng matagal. It was fair and just, so tignan natin. Bong Revilla is a free man, Bong Revilla is acquitted of all charges. Bongga si Bong Revilla. Salute! Narito naman ang comment ng mga netizen na hindi sumang-ayon sa post na ito ni Manny Lolit Solis. Anong salute sinasabi mo after niyang pagnakawan ang mga Pilipino, sasaluduhan mo pa? Mahiya naman sa mga uring Pilipinong nagpapakahirap magtrabaho para lang kaltasan ng mga buwayang yan. Habang mga anak niyan ang sarap-sarap ng buhay na halos hindi na kailangan magtrabaho, konting hiya naman, kakapal ng muka. Dagdag pa ng isa, magnanakaw po siya, period, wala naman po talagang hustisya ang batas dito sa Pilipinas. Kayo lang ni Christy Fermin ang naniniwala na matinuyang si Boy Kupit. Dagdag pa ng isa, hindi talaga siya dapat magtanim ng galit dahil totoo ang akusasyon sa kanya. Yung mga lang ang nakakalungkot ang hustisya dito sa atin, hindi fair. Si Janet Napoles lang ang nakakulong kawawang babae. Siya lahat pumasa ng mga dapat ay 2 sa senador na yun. Dagdag pa ng isa, ay grabe acquitted ang pambansang mandarambong ng Pinas. Tigas din talaga ng mukha nito. Sana kunin na ni Lord ang animal na to, kasama ka na din sa mga kukunin, Aling Lolit. Sa punting ito, wala naman ang magagawa ang mga netizens dahil na rin may desisyon na ang Sandigang Bayan. Ano po ang masasabi nyo sa story?